electric vehicle kasi less moving part siya. Ang topic namin ngayon ay electric vehicles. Kaya sa lahat po na may tanong, ayan, kasama din po natin si Paul Reyes. Alright, everybody, raise your hands up. This is not a political statement, so you know, okay? Alright. Ayos oh, fast charging. Road trip. Kasanay sa BF3. Hindi ko lang alam saan ang parking natin na to. So, papunta tayo sa VinFast Caloocan. So, meron tayong fun run event ngayon. Test drive para sa VinFast VF6. So, VinFast Caloocan ang pinaka-starting point natin. And all the way to Laguna, si VF3 ang dala natin. Pero hindi ko natatapusin yung event nila kasi by around 1 o 1:30, balik na tayo sa Manila kasi meron din tayong shoot. Guys, tara, good morning. Samahan niyo ako. Hi guys, so wala tayong boss ngayon. So, sama natin si Brother Jeff sa atin. So, dediretso tayo ngayon sa Laguna. So, convoy tayo sa VinFast VF6 na test drive. So, marami tayo. Oh, VF6, 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 VF6. So, guys, ito yung VinFast Caloocan. So, medyo marami tayo. Guys, finally, nakita rin tayo ng limo green na red. Akala ko walang red, so meron pala. So guys, yun ang ganap natin today. Kasama tayo sa fun run or media drive. We will be going on a quick journey from here in VinFast Caloocan all the way up to a beautiful place called Lake Hall. Thank you for taking the time to be with us today. We truly appreciate your presence as we kick off the VinFast Powering the Journey. So meron pa silang pa-breakfast. For example, nag-charge yung vehicle. For example, nasa 50% pa. So in 30 minutes, diretso tayo sa Laguna. Next is the LED projector and follow me home. Alright, everybody's looking good. Our first photographers right there. Tingin sa camera. Pagkita niyo yung lente, kita kayo yung lente. On 3, 1, 2, 3. There you go. Alright, everybody, raise your hands up. This is not a political statement, so you know, okay? Alright. Guys, so diretso tayo. So kanya-kanyang car assignments na. So tayo sa VF3, si Justin tsaka si Alex. So may kanya-kanya silang car assignments. Yung magdadrive ng Eco sa simula, plus yung dadrive pabalik. Enjoy ito kasi kami na yung dalawang VF3. Then the rest lahat VF6 Eco tsaka VF6 Plus. Okay guys, tara. On the way na tayo sa Laguna Lakeshore. So si VinFast VF6 number 8, meron siyang 360 na nakakabit sa kanyang rear windshield. So meron tayong kasamang limo green, meron tayong kasamang VF5, VF3 tayo, VF6. So VF7 meron din. Ayan guys, so dito na tayo sa Santa Elena. Si Justin Basay, Alex Manabi Boy, si Kyle Yong. So Auto Industria, kasama rin natin. So, kararating na natin. Naka-attach naman. Yes, naka-attach naman kasi sila doon sa... Ayan, visit tayo inside. Hindi siya. Dito na tayo sa Lake Hall. So, first time natin dito. So guys, kwento ko na sa inyo. Ang daming power on wheels ni AC Mobility. So, china-charge na lahat ng mga pumunta dito sa event. Guys, pakita ko sa inyo. Ang dami. Fine, hindi tayo kakabaan. Sabi ko magtutulak na kami kasi 50% na kami. Guys, AC Mobility. Lahat sila charge oh. Ayos! Yes, woo! Free charging! Ayun guys oh. So dumating si Power on Wheels. So cha-charge yung mga VF6, Power on Wheels, AC Mobility. First time ko na makita talaga nitong limo green na red. Ang ganda para sa personal to.
Guys, tingnan mo yung likod nitong si AC Mobility. So, meron siya mga portable chargers. So, cha-charge niya yung mga VF6. Lahat ng VF6. VF3 na rin. Galing, no? Sabi ko pa naman, uuwi ako ng walang baterya kasi nasa 50% lang kami ni Jeff. Eh, yung mga VF6 nasa 80% lang. Dapat ata kami unahin eh. Guys, ganda dito. Kaya yung mga events or mga brands dito sila nag-hold ng event. Ang ganda pala dito. Solid, oh. Ganda. Guys, oh, so pa-event ni VinFast. So, meron silang mga presentation ng konti. Tapos, kain. So, with media, KOLs, and sa industry. I like the head-up display Head-up display, yes. and the ADAS package. So, meron silang anti-collision test dito. You do not want to be anywhere near a car that's supposed to stop automatically, okay? So, Everyone's within a ready. vicinity of 10 kilometers per hour, which is the effective speed, alright? We have this stationary car. There is Nagagawa sila ng emergency brake test. So, pag nasa minimum ng 10 kilometers per hour, pag merong object na nasa harap, bihinto siya mag-isa. So, yun ang ginagawa nila ngayon. Nanalo tayo ng 1,000 peso na GC or SM dun sa question and answer portion. So, pwede pa tayo mag-test drive ng VF6. Charging na yung VF3 natin. Oh. Ayos, oh. Fast charging. Check natin kung ilang percent mamaya. Fast charging silang lahat. Dala natin yung susi, test drive, kasama natin si Brother Jeff. Saan ang sport mode nito? Car mode. Yun, okay. Oh, ang lakas! Ang lakas! Ito, may twisty dito. Ano, Jeff? Grabe. Ang lakas. Next car. Ang lakas. Next car. Si Jeff naman ngayon. So, tara. Road trip. Kasalay sa VF3. Oh, kahit na kanina, twisty to. Oh. Ang sarap dalhin sa Clark to, no? Sobrang solid itong VF6 Plus. Sobrang tulin. So, meron dito ang VF5. May Limo Green. Si EV Channel PH. Nandito si Mark. Tsaka si Sir JP. Charging yung VF5. Waiting lang tayo. Kasi babalik na tayo in 1 hour. Babalik na tayo Manila. Kasi meron tayong shoot. Ito pala itsura ng Power on Wheels. Guys, sorry. Wala tayong boses. Inubot tayo ng isang araw. Tapos, yun. Hindi na wala. 100% tayo. So, finally charge na nila kuya. So, makakarating na tayo sa event natin mamaya ng full charge. Plano ko sana magcha-charge pa sa Nuvali Big Box or sa Shellman Plaza bago tayo pumunta sa shoot. Pero thank you VinFast pati sa AC Mobility. Full charge na si VF3. Yung nga lang umabot ng 42 degrees. So, tapos na tayo sa VF6 media lunch. Balik na tayo sa bahay ngayon kasi meron tayong shoot sa Robinson's Magnolia. So sakto, tatawid lang naman tayo. So very successful to event na to. Nakakatuwa, ang dami nating na-meet na bagong kaibigan dito sa auto industry. So yun guys, tara, balik na tayo sa Manila. So yun guys, so kababalik lang natin sa bahay. So galing tayo sa Magnolia. Dumiretso tayo sa Caloocan. Then after Caloocan, dumiretso pa tayo sa Laguna. Then after Laguna, bumalik tayo dito sa Magnolia ulit. So guys, back to shoot tayo. So hindi na natin natapos yung event dun sa VinFast VF6. Pero sobrang enjoy. Sobrang daming ganap na nangyari. So maraming salamat VinFast Philippines. the next day. Pupunta tayo sa ABS-CBN ngayon. So meron lang tayong interview with Sir Alvin El Chico about EV. So exciting to. So di ko alam kung yung mga questions sila. Pero guys, tara, samahan niyo ako. Dito na tayo sa ABS-CBN. Ayos. Hindi ko lang alam saan ang parking natin na to. So meron tayong katabing VinFast VF7. So ito ABS-CBN. May ina boses ko, so tatry ko na lang lakasan. So guys, dito tayo. Master Willie. Start na.
Ay, gusto ko rin yan. May ganyan ako. Mahal ba yan? Magkano yan? At 25. Ngayon ko lang narinig, may team song na pala kami. Sa Wise Consumer. Courtesy of AC. AC ko bang nag-compose niyan? Ay, hindi. Alam ko ikaw. Si Alvin Olgico po ito. Welcome back for me sa Wise Consumer. I've been away for 2 weeks. Pasensya na po't nagbakasyon tayo ng konti. But now, we are back. At syempre, umpisa natin sa isang good news. Good news po para sa mga nagmamaneho. Ang topic namin ngayon ay electric vehicles. Kaya sa lahat po na may tanong, o di kayo kinukonsideran ninyo na palitan ang inyong diesel or gasoline-fed vehicles ng electric. Ako gusto kong mag-electric, sa totoo lang. Kaya pinopromote ko, mag-electric po tayong lahat. Kasi may hindi naman ganun kamahal. Meron naman pong kayang-kaya ng budget. Pero ito muna, dahil marami pa rin po naka-diesel at gasolina, sana ito yung magkatotot. Ito yung anunsyo ng Pangulong Marcos. Ang kasama po natin sa studio, si Mr. Willie T. Ten, ang President po ng Electric Vehicle Association of the Philippines or EVAP. Magandang umaga, Sir Willie. Magandang umaga, Alvin. Kakaiba yung ba apelido mo? No? Ngayon lang ako naka-encounter ng Filipino-Chinese na 10 ang apelido. Actually, T yung tunay na apelido. Ay, bakit may Dinagdagan ng 10. Ting ng Pilipinas, everybody called him Mr. 10. Si Mark Rolla po, ang Secretary ng Electric Vehicle Association of the Philippines or EVAP is also with us. Hi Mark, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Sir Alvin. Ayan, kasama din po natin si Paul Reyes. Siya po ay lumipat sa electric vehicle. Lumipat po siya sa full electric vehicle ng VinFast. Magandang umaga sa iyo, Paul. Good morning, Sir Alvin. Ayan. Okay, so let's start the ball rolling. Kung kayo po, sabi ko nga kanina, kung nagbabala kayo na magpalit o bumili, your first car is going to be a hybrid or a full electric vehicle, join us in our discussion at send us some questions kung meron kayong hindi nalilinawang punto. But let's start the ball rolling kay Mr. Willie muna. Dahil sa nangyayari, Sir Willie, totoo ba dumami ngayon o nakabili ng second na sasakyan o first car nila ay electric o hybrid vehicle? Go. Totoo po, no? After tumaas yung gasolina, electric vehicles, in total, lahat po, kasama na dyan yung hybrid, kasama na yung full electric, nasa mga 30 plus thousand. Correct. For the year. Pero pag binangga mo yan sa kabuuang bilang ng lahat po. 6% lang po. 6%. Before the war. That's before the war. Okay. Ngayon, anong projection ninyo? Within the year, kakayanin ba na mag 10% na tayo ng lahat ng sasakyan sa buong Pilipinas? Hula ko, more than that, no? Hula lang, no? But Wow. again, because of sa dami ng nag-i-inquire ngayon, that could easily go up to, siguro, feeling ko, from 30,000, 37,000 last year, siguro, aabot ng mga 150. Wow. So that's 150 is about 30%. So ilang porsyento yung increase nun? Kung From 6 to 30 is about 5 times. 500%. 500%. Wow. Hula ko lang. So optimistic yung view ninyo. Because sobrang dami ng inquiries. And then last year, dun sa 6%, halos lahat yan plug-in hybrid at saka hybrid lang. Yung full EV ang sobrang liit lang. Wala pang 1% yan dun sa 6% na yon. But this year, I think, because yun dahil sa sobrang mahal na ng gasolina at diesel, maski yung in-announce mo na bumaba ng konti, hindi, mahal pa rin. 100 pa rin ang diesel niya. So, sobrang laki ng savings niyan pagka lumipat kayo ng full EV versus the hybrids, no? Again, they're dalawang klaseng hybrid din. May plug-in at saka yung walang plug-in. Before the war, nasa 2 tao lang ang nagwo-walk-in sa mga showrooms natin. Pero ngayon, nasa 10 to 15 on average. Minsan, even on Saturday and Sunday, sumabot tayo ng 20. Pero kung ako baguhan, magde-decide pa lang ako to get my new vehicle, ano ang available na brands na feeling mo pasok sa budget ko? Kasi hindi po siya pare-parehong presyo, ha? May mura, may mahal po, kagaya nung binanggit kong brand. Medyo high-end po yun, pero ang ganda po na itsura ng feature na kanyang vehicle. Well, anong available ba sa... Total, miyembro nyo naman lahat, di ba? O hindi nyo lahat miyembro? Actually, bago pa lang kami, no? We got elected on February 25. Bomba naman ng Iran. 28 yun. Was 28. So nagulat din kami lahat, no? So we're since bago kami, so inaayos pa namin lahat. Okay. So ang daming ngayong mga dapat ayusin. Yung na-drive ko na maliit, ice cream, chocolate, or saan pangalan nung unit? I think that's a Jetour. Jetour? Is it ice cream? Ice cream. Ice cream. Ang liit! Para ako si Mr. Bean. Is that a full or... Full. Full EV. Full. Oh, anyway, nandito din si Paul. Si Paul naman,
full o Full hybrid? EV. Full EV. Full EV rin, sir. Pero VinFast naman. Yes, sir. Kumusta experience? Para may tip po kayo, galing siya sa gasoline? Gasoline, sir. Gasoline. Lumipas siya in 2024 sa full. Yes, sir. How was the experience? Shifting was kind of easy, sir. Medyo may adjustments lang sa lifestyle since full EV siya and meron lang mga struggles nung early on. Ano yung struggles? Since charging outside was tough back then. Wala ka rin sa bahay mo? Mostly 99% sa bahay. Okay. Pero charging outside, ang hirap looking for charging stations. Pero recently, kami na yung charging station. So, hindi na ganun Marami kahirap. sa mall dati. Magkano ang presyo niya? Back in 2024, I got it for 745,000. 745,000. Okay, not bad, ano? Not bad, not bad. Oo. Normal EV, when you buy it, kasama na yung baterya. Okay. And the warranty amongst almost all, if not all the sellers of electric battery, warranty is about 8 years. 8 years. 8 years. Pero hindi naman ibig sabihin after 8 years and one day, sira na Sira yung na baterya. kaagad, oo. So if you really take good care of the battery, it will last you more than 15 years. So it depends, just like a battery of a cell phone. Di ba? If you keep overcharging it, you know, there are lots, maraming paraan para mapahaba yung baterya ng Hindi, cell what phone. happens, Mark, pag after 8 years, problemado yung battery, papalitan ko yung battery. Yes. Gagana pa rin yung sasakyan. Yes. Tulad po ni sabi ni President Willie is nakadepende naman po yan sa pag-aalaga mo ng baterya mo. Kung lagi mong ino-overcharge, then ganun yan talagang itatagal. Pero kung maganda yung pag-aalaga mo sa battery mo, it can last you 15 years longer. In my case, sir, I as much as possible sa home charging na lang. I try to avoid fast charging because medyo nakaka-degrade nga daw yung battery niya pag palaging fast charge. Oh, may issue pa pala sa ganun. So kayo po na mga nanonood sa atin, take note of that, ano? So hindi pala pwede, akala ko, pati yung cellphone natin, if we frequently use fast charger, masisira din yung battery nito? In time din, sir. In time. Oh, okay. So dapat yung regular charging lang. Pero yung sa electric vehicle, kasi less moving part siya. So, mas mura yung, in terms of maintenance fee niya, mas mura siya. Pero kailangan mo rin i-maintain. Ibig sabihin, may parang regular maintenance din siya na every so often, dadalhin mo siya sa kasa? Yung sa car ko po, once a year naman po. Once a year lang? Yes po. No change oil kasi hindi Wala mo naman po, change wala oil, po. diba? Sige, sabi ni Alex, Sir Alvin, for me, I still go for internal combustion engine. Hindi ka na-convince sa diskusyon namin, Alex. Not for electric vehicle, but I respect that. Ano? Anong gusto mo sabihin, Willie at saka Mark, sa gusto pa rin nila ng internal combustion? Pakibigay na lang ang telepono. Kukumbinsin. No, but we respect that. Yes, of course. After all, pera mo yun eh. At the end of the day, Respetuhin mo siya, di ba? at the end of the day, siya naman ang may... Siyang bibili. Tama. Tsaka siya din yung magmamaneho, di ba? Mark, Exactly. what do you say? Tama po yun. So, okay lang, hayaan na natin siya. Yes po, sir. Kailangan yung si Alex ba? Yung si hindi naniniwala. Alex, Si Alex siguro ang benta. Mura ngayon yan. Di ba? Yeah. Hindi, pero babalik yan. Ako naniniwala ako, babalik sa dati yung presyo. Hindi mag-i-stay dyan. Babalik yan. Come to think of it, kahit naman yung internal combustion, lalabas din naman yung sakit sooner or later eh. Correct. What do you think of that anxiety or issue, concern? Parang tao din yan. Habang tumatanda, nagkakaroon ng sakit. Ang sakit mo naman magsalita. Ako pinakamatanda dito eh. Hindi, pero totoo, mararamdaman mo. Lahat naman yan. But again, less moving parts, less wear and tear. So ako, pwede kong ipaglaban na electric vehicle will be anong tawag dito? Will be less headache compared to an ICE. Okay. Sabi ni Louie Basco, one last siguro, 11:59 na. Okay, what about you? You're also using VinFast? Yes, sir. I'm using VF7 Plus. Yung subscription kasi, sir, kinumpute ko siya, yung sa Nalesco, kahit i-roll out ko siya ng 25 years, dun pa lang po siya mako-consume. Okay. So, sulit siya? Yes, and I'm paying 3,000 per month. Ay, bakit mas mahal yun sa'yo? Kasi po, mas malaki yung battery ko at mas mahal yung kotse. Oh, okay. Anong dinadrive mo ikaw mo? VinFast na? VF7 Plus. VF7 Plus. Ano yun? Para siyang SUV? Compact SUV. Compact SUV. Okay. Magkano yun? How much did you buy it for? 1.5 battery subscription. 1.5 million? Yes. Okay. Plus subscription? Yes, sir. Okay. Ano yung masasabi mo dun sa issue ng pros and cons ng sa battery subscription na yan? Kasi yung iba wala namang ganyan eh, di ba? Battery subscription is a new concept. No?
So basically, the reason why you do battery subscription is because you want to lower your SRP. Kailang naguhulugan ka, parang binibili mo rin yung baterya, kailang hulugan. Diba? So, parang nag-finance ka rin ng kotse, ganun din. I think shifting to EV right now is the best time to to look into yung mga models na makikita nyo sa Philippines. Marami, they're different brands. But choose the proper EV for you. Kung pang city ka or kung may mixed highways ka. But kung pang city, maraming option. And for highways, madami naman. But yeah, now is the best time to buy one. Okay. Kung hindi pa naman tapos yung monthly amortization nyo dun sa diesel, kailangan siguro tapusin nyo muna. But eventually, if you need to buy a car, I would strongly suggest na talagang pag-isipan nyo kung anong klaseng electric vehicle, anong brand, lahat yon kailangan pag-aralan. Madali na naman ngayon, madali nyo nang i-google lahat. Yeah. Okay. So yun. Thank you, sir. Maraming salamat. Yung loot po natin, wala po kami in-endorse yung brand. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung gusto ninyong piliin. Nilatag lang po namin sa inyo ano yung features, ano ang asahan ninyo pag bumili kayo. But the choice will remain with you. Okay? So bahala na kayo mga consumer ha, kung saan kayo masaya at kung saan kayo makakatipid. Si Alvin Alchico po ito. At hanggang sa susunod na edisyon ng Wais Consumer. Bye! Happy weekend! So tapos na yung interview. Kasama na si Sir Mark. Hi! And guys, so tapos na tayo sa ABS-CBN. Si Sir Mark from EVAP, EV Association of the Philippines, naka VinFast BF7 Plus. Grabe, ang ganda. Sobrang tulin. Favorite color ko to sa BF7, yung green. Tayo sa BF3. Ayun guys, tara. Tagna tayo sa bahay. Ayun guys, so kababalik lang natin sa bahay. So wala pa rin tayong boses. Pero sobrang thank you to sa nanood nung sa DZMM natin na interview with Sir Alvin Alchico. Pasensya na, naka-t-shirt lang tayo. Nakapambahay lang yung suot natin. It's an honor na ma-meet sila Sir Willie Titen, pati si Sir Mark ng EVAP. So sobrang thank you to Sir Alvin and Sir CJ. So nag-enjoy tayo dun sa segment ng DZMM na Wais Consumer. And guys, pahinga lang tayo sandali kasi mamaya pupunta tayo sa Beverly Hills sa may Antipolo. Meron lang tayong drone shoot lang ngayon. Simple shoot lang to. So guys, tara. Pahinga muna tayo tapos diretso tayo sa shoot.